Breaking news! Ikalawa sa pinakamataas na pinuno ng ISIS, nasawi sa isinagawang airstrike ng US sa Iraq, kung saan ayon sa ulat, ang nasawing ISIS leader na si Abdallah Maki Musli al-Rifai ay ang kasalukuyang pinuno ng ISIS sa buong mundo na utak sa lahat ng operasyon ng teroristang grupo at kaya naman ikalawa lamang siya sa pinakamataas na leader ng ISIS. At kasalukuyang pinuno ng grupo ay dahil dati na ring napaslang ng US sa ilalim din ng Administrasyong Trump ang pinakamataas na leader noon ng ISIS na si Abu Bakr al-Baghdadi na nasukol noon ng US forces mula sa Syria nang magsagawa ito ng isang operasyon na tinawag bilang Operation Kayla Mueller noong 2019 at ang dahilan ng pagkasawi ni al-Baghdadi ay sa pamamagitan ng pagdetonate nito ng bomba sa kanyang katawan kasama ang dalawang batang bihag nito matapos masukol ng puwersa ng US. Kaya't sa madaling salita, sa una at ikalawang termino ni Trump bilang Pangulo ay napagtagumpayan nitong wakasan ang buhay ng dalawang pinakamasamang tao sa buong mundo. At ang mas nakakagulat pa rito, ang pagkakapaslang kay Abdallah Maki Musli al-Rifai ay ang mismong araw rin matapos bumisita ang Syrian Foreign Minister sa Iraq kung saan napag-usapan rito ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa pagsugpo ng terorismo. Kaya naman tila nga ay hindi mahirap isipin na maaaring nagmula rin mismo sa Syria ang impormasyon kung saan naglalagay ang nasabing leader ng ISIS. Dahil ang ISIS ay malinaw na nakiisa sa pagpapatalsik kay Bashar al-Assad na nakatulong ni al-Julani na mas kilala na ngayon sa tawag na al-Shara na kasalukuyang presidente ng Syria. Kung saan si al-Shara ay naging dating miyembro ng ISIS at napunta pa sa grupong Al-Qaeda kaya't hindi na nakapagtataka kung marami itong nalalaman sa operasyon ng ISIS. At ang mga teroristang grupo ring ito mismo ang nakatulong kay al-Julani para maabot niya ngayon ang posisyon niya bilang Pangulo ng Syria kung kaya't ang mga nangyaring massacre ngayon sa bansang Syria ay hindi agarang nasusolusyonan ni al-Shara gayon pa man ang pakikipagtulungan nito sa Iraq upang sugpuin ang terorismo ay isang magandang senyales na maaaring totoo ang sinasabi niya na nais niya nang magkaroon ng kaayusan sa Syria at ipinahayag na ang sinumang puwersang nagkasala sa pagpaslang sa mga inosente sa Syria ay parurusahan nila kahit pa ito ay malapit sa kanya. Sa madaling salita ay malinaw kay al-Shara na ang ISIS ang may kagagawa ng mga walang awang pagpaslang na ito kung kaya't nagpadala ito ng ministrong panlabas sa Iraq upang makipagtulungang tapusin na ang terorismo dahil bagamat dating terorista si Julani ay sinabi nito noon sa isang pahayag na ang lahat ay nagbabago at ang karahasan ay dulot lamang ng pang-aapi ng gobyerno. At dahil napabagsak na umano nila ang mapang-aping rehimen ni Bashar al-Assad at napatalsik na ang puwersa ng Iran sa bansang Syria ay maaari na nilang iwasan ang karahasan gaya ng ipinaglaban nila. Ayon kay al-Shara o al-Julani, ang naganap na mass killing sa coastal region ng bansa ay bunsod ng mga pag-atake ng mga natitirang puwersa ni Bashar al-Assad sa bansa na maaaring nagdulot naman umano ng galit sa kanilang mga kasamahan na maghiganti maging sa pamilya ng mga ito. Isang bagay naman na hindi umano pinahihintulutan ng kanilang gobyerno. Kaya't nangako si al-Julani na parurusahan ito ang mga pumaslang ng hindi makatarungan kahit pa ang ilan sa mga ito ay tinuturing niyang kaibigan. Samantala, ang Israel naman ay nagpahayag na mananatili sila sa southern Syria dahil sa banta ng terorismo na ipinahihiwatig na ang naganap na mass killing sa rehiyong ito ay nagpapatunay sa kung bakit hindi maaaring pagkatiwalaan ng Israel ang rehiyong ito na kinokontrol ng mga teroristang grupo. Isang bagay naman na nagpapakita kung bakit hindi naguutos si Julani na gumanti ng pag-atake sa Israel dahil malinaw na nais ng wakasan ni Julani ang terorismo sa bansang ito. Subalit hindi niya ito madaling magagawa dahil nagsisimula pa lamang silang muling buuin ang pamahalaang ito at kinakailangan niyang makisama sa napakaraming teroristang tumulong sa kanya para maluklok sa pwesto. Kaya't malinaw na makatutulong kay Julani ang Israel sa pagsugpo ng mga terorista sa bansang ito, kabilang na ang pakikipagkasundo nila sa Iraq upang ang matira na lamang sa Syria ay ang puwersang magagawang kontrolin ni al-Shara nang sa ganun ay tuluyan niya nang mabago ang takbo ng buhay sa Syria na naging dahilan kung bakit minsan ay naging bahagi rin siya ng mga terorista. Isang bagay na malinaw kung bakit sa kabila ng mass killing na naganap sa Syria ay hindi magawang kondinahin ng Europa
Middle East at kahit pa ng Amerika si al-Shara dahil madali lamang isipin na nais na talagang makipagtulungan nito sa kanila habang ang Israel ay nananatiling walang tiwala sa bansang ito dahil malinaw naman sa Israel ang kayang gawin ng teroristang grupo kaya't patuloy nitong binobomba ang Syria upang hindi na umano magamit ng masasamang elemento ang mga armas at sandatang nakikita nila. Dahil simula nang manalo ang HTS laban sa rehimen ni Assad ay nagbabala rin ang ilang miyembro nito na isusunod nila ang Jerusalem kaya't ganoon na lamang ang kawalan ng tiwala ng Israel dito kahit hindi na pabor sa Iran ang bagong pamahalaan nito kaya't kung hindi wawasakin ng Israel ang mga armas na naiwan ni Assad sa bansang ito ay madali lamang makapagpapalakas ang kasalukuyang magulong sandatahan ng Syria sa panahong ito na maaaring magdulot ng mas malawak na pag-atake sa mga mamamayan nito, kabilang na ang posibleng pag-atake nila sa mga Hudyo. Kaya't malaking tulong ang Israel sa mamamayan ng bansang ito dahil nais ding ubusin ng Israel ang jihadista sa bansang ito na sa kasalukuyan ay walang kakayahang gawin ng kanilang pangulo dahil si al-Shara bilang pinuno ng dating teroristang grupo ay tiyak na hindi makasisiguro na ang lahat ng kanyang mga kasama ay susunod pa sa bagong adhikain nito dahil nga ang karamihan sa mga ito ay kinain na ng sistema ng terorismo, hindi gaya ni Giuliani na kahit papaano ay may utak dahil alam niya na sa pamamagitan ng kanyang posisyon bilang pangulo ay mas magiging maganda ang kanilang buhay kung sila ay magbabago at iiwasan na ang gulo. Ang problema nga lang ay hindi ito basta-basta maiisip lamang ng mas maraming miyembro dahil ang mga ito ay likas na walang utak kung kaya't hindi sila namumuno at ang alam lamang nila ay gumawa ng gulo. Ito ang pinakaposibleng dahilan kung bakit nagpapatuloy ang suporta ng ibang mga bansa kay al-Shara dahil sa kasalukuyan ay siya lamang ang maaaring makapagpabago sa sitwasyon ng bansa nila. Subalit dahil nahihirapan ang maraming tao na maunawaan ito ay hindi madaling mauubos ang mga terorista sa mundo dahil habang binabayo ng Israel ang posisyon ng mga ito ay ang Israel pa ang lumalabas na masama sa paningin ng ibang tao. Kaya't ang mas kiling na naganap sa bansang ito ay nagbibigay linaw kung bakit palaging tinutugis ng administrasyong Trump ang pinakamatataas na pinuno ng teroristang grupo habang walang tigil naman ang Israel sa pambobomba sa mga ito. Dahil sa ganitong paraan lang maaaring pigilan ang paghahasik ng kasamaan ng grupong ito na sinasadyang mandamay ng inosenteng tao. Isang bagay naman na hindi palaging maiiwasan ng Israel dahil ang mga terorista ay kadalasang nagkukubli sa mga inosenteng tao na kung pababayaan ng Israel ay patuloy lamang silang aatakihin ng mga ito.